Hi! Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa ating video talakayan at video analysis. Sa panibago o latest po na release ng video installment ni Saldico, inihayag niya ang isang family cartel operations. No? Pag sinabing cartel, it's a crime operations like an organized group, no? Na sindikato. Pero malalim ang ugnayan at mga dugtungan ng kanilang mga sistema ng crime operations. So pag sinabing family cartel, buong pamilya ni Marcos involved sa pandarambong, pangungurakot at paggamit ng poder ni Marcos at ng koneksyon sa gobyerno. Kaya cartel family operations. No? In fact, ang binulgar ni Saldico ay umaabot sa 20 billion pesos. Ang nakokolekta ni Lisa Araneta at ng kapatid niya, bawat taon, ang pagkakakuha ko yun, ang ibig sabihin ni Saldico, mula sa Bureau of Customs at pati na sa agricultural, technical smuggling and cartel of hoarding and manipulation of importation ng asukal, sibuyas, poultry products at pati na ang bigas, mga kababayan. Wow! Kung ito po ay ma-reduce lahat ni Saldico into a so-called executive affidavit, meaning i-execute niya ito sa harap ng isang mataas na opisyal ng isang embassy, halimbawa mag-seek siya ng asylum, lulutang siya, and then ito ang magiging basis niya, halimbawa sa pagkuha ng abogado, at idideklara niya na ginagawa niya ito dahil nakapanganib ang buhay niya sa isisiwalat niya. No? Ang tawag po dyan, sabi ng mga abogado, executive affidavit. Lahat na ng kanyang nalalaman, no? Tungkol sa sindikato na pinapatakbo ni Marcos at ni Romualdez sa Pilipinas. Isang nakakapansin din po doon sa ating napakinggan ay ang binanggit niya na hindi pa rin pala tumigil si Ginoong Marcos na magkaroon ng insertions, at para hindi mahalata na sabay kanya tinira, ay pinakamada niya na ngayon ang insertions sa loob ng NEP. 97 billion pesos para sa flood control projects pa rin. Mga kababayan, kunwari i-correct ang flood control projects. Yun ang pagkakakuha ko sa presentation ni Ginoong Saldico. At ito ay ipinasok na sa National Expenditures Program. Pero, nung previous na mga budget process, nang nagagamit pa nila ni Martin Romualdez sa sindikato nila si Saldico, ang pinagdadaanan po ay doon talaga sa BICAM at sa small committee. Actually, BICAM po yan, bicameral conference ng representative senators and representative members of the House of Representatives. No? Usually, 4-5 katao lang po yan upang mabuo ang unified version ng isang batas o ng panukala sa budget. But before po ito, isusumite kay Marcos Jr. Para pirmahan niya na magiging batas. Kaya nagiging GAA, General Appropriations Act. Kung sa Congress pa, General Appropriations Bill. Ayun. Kasi hindi pa nalalagdaan ni Marcos Jr. Kaya nga hindi siya pwede maghugas kamay. Kasi pinagmayabangan niya that he read more than 4,000 pages ng General Appropriations Bill of 2025 bago niya pirmahan. Samantalang ito ang pinakasindikato na budget na kinatay nila at alam ni Saldico ang ginawa nila dyan. At nagkakaroon sa dyan si Marcos Jr. ng 100 billion pesos insertions. Diyan nagsimula ang pagtatalo nila ni Saldico at nila Martin Romualdez. Kasi pinipilit ni Marcos na doon itago ang insertion sa DPWH. Bubukol ang budget ng DPWH, aabot na ng 1.13 trillion. Dapat mga 900 lang, no? Billion. At magiging malaki pa ang budget niya sa sektor ng edukasyon. So ang plano sana ni Saldico, ilalagay niya sa unprogrammed appropriations. Doon na lang pupunduhan ni Marcos at kukunin niya. Pero kung sa unprogrammed appropriations po, madidelay ang kanyang SOP. Kasi sa DPWH, pwede ka na mag-cash advance sa mga contractors kagaya ni Diskaya,
at ng iba pang mga ginagamit nila na contractors na siya din ang nagbulgar nang sa panahon na gusto niya mag-arti-artihan at maghambog-hambugan na kinakalabanan niya ang sindikato ng pangungurakot at pandarambong dahil mabibisto na siya. So yun pala ang gusto niya. 100 billion pesos, sabi ni Marcos, diyan dapat sa DPWH. Kasi kukuhanan niya ng 25% kagad. At didiskartihan yun ni Manny Bunuan. Ayan. Kaya ang kulukoy na Manny Bunuan, involved din po ito sa sindikato ni Marcos. Kaya kagaya ni Saldico, pinatakas nila si Bunuan sa Estados Unidos in the guise na pinapagamot niya ang asawa niya. Pero kapareho po ito kay Saldico. Ang mangyayari kay Bunuan, kay Bersamin, kay Pangandaman, sa ganitong uri ng pagka-addict at walang katuturang kaisipan, mayroon si Marcos, ilalaglag niya lahat. Pati po ang mga tauhan niya, maisalba niya lang ang sarili niya. At yan din ang pwedeng mangyari kay Martin Tambaloslos, no? Na ikakasa ni Marcos ang pagsampa ng kaso, pero siyempre kaso na matatalo. Yan ang diskarte nila Boying Rimulya dyan, kaya siya inilagay dyan sa ombudsman. Para lamang mailabas na si Marcos ay wala talagang kinalaman. Ang kulukoy na, sabi ng kanyang kapatid, adiktos na klase ng tao. Wala sa katinuan ng pag-iisip at walang damdamin para sa taong bayan. Ngayon, marapat lamang na imbestigahan ng Kongreso. At sana makalkal po ito nila Senator Marcoleta, nila Senator Padilla at iba pang mga Senator Alan Peter Cayetano, ano itong 97 billion pesos insertions ni Marcos sa budget 2026 na flood control pa rin pala. At siya ang nagpapasok nito. Wow! Hindi pa siya nakontento sa delivery sa kanila ni Saldico na mga 56 billion pesos, pinaghatian nila, malamang may partida dyan si Saldico. Hindi yan pwede na wala. Pero ang malaking partida kay Marcos at kay Romualdez. Kaya nakakagalaw si Saldico dahil binibigyan siya ng authoritative protection. And sinasanksyon ni Marcos at Romualdez ang kanyang discarding pang sindikato na ngayon inilaglag na siya kaya siya kumakanta. Ano itong 97 billion pesos na insertions ni Marcos sa 2026 budget? Dapat mabusisi ito. Kasi last 2025 pala, maliban sa 100 billion pesos na insertion ni Marcos doon sa DPWH na kanyang in-instruction through kay Bersamin at kay Pangandaman na kausapin si Saldico na ipalusot ito, mayroon pa pong 5 billion, not 500 million, 5 billion pesos na karagdagang insertion si Marcos o pinatong niya sa budget mismo ng Office of the President. Maliban pa sa 4.8 billion pesos na confidential fund niya. Grabe. This is the worst and the most terrible, corrupt, plundering, and abusive criminal government that we have ever seen sa Pilipinas. Itong kay Marcos. So, nananawagan po ang taong bayan sa Senado. Kasi sa House of Representatives, wala ka na pong maaasahan doon. Tumiklop na yan at gamit pa rin nila dyan ang poder ni Romualdez. No? Hanggat hindi pa napaparusahan at nakukulong itong kulukoy na Romualdez, ang kanyang galamay at mga operasyon nandyan pa rin sa House of Representatives. Ang duda ni Saldico na kinatay-katay na ito. Ang iba, flood control projects, yung iba, special projects ni Marcos, kunwari. Pero ito, pag ginamit mo to na insertions, wala siya sa budget plan at budget program, ang ibig sabihin niyan, mayroon ka pong hokus-pokus na layunin. Masama ang intensyon mo kung bakit mo inilagay sa insertion. Yun ang kadalasan po. Kaya, sana bago umabot ito sa pag-approve ng budget ng Office of the President, maliban pa sa ibang line items ng agencies of government under the Office of the President, busisiin po sa DBM saan napunta itong 97 billion pesos na insertions na binulgar ni Saldico dahil inabutan niya pa ito. Sabi niya noong March, nalaman ko na nagpapasok pa si Marcos Jr. ng 97 billion pesos at malamang mayroon pa kay Romualdez. Ito na yung mga bago sila lunurin sa apoy ng impyerno
At kapag sila ay hinatulan ng mamamayan, magnanakaw pa rin po sila sa kaban ng bayan. At I believe Saldico is telling the truth nang sinabi niya na nagpahabol pa ulit ng 97 billion pesos na insertion si Marcos sa 2026 budget. Kung saan niya ito itinago, isiningit at idiniskarte, kailangan mabusisi po ito. Hindi po yan kayang gawin ni Tuta Soto at ni Ping Lacson dahil sila po ay special agents. Mga operatiba sila ng Malacanang. But I think pwedeng gawin po yan nila Senator Marcoleta, Senator Alan Peter Cayetano. Pag-aralan nila ito at pigain nila at pilitpitin ang DBM at DPWH at kung saan pang agency itinago ni Marcos. Itong kalukuhan niya ng insertions na nagkakahalaga ng 97 billion pesos. Almost 100 billion pa rin. Ano? At uulitin ni Ka-Eric, pag insertion po yan, that is a shadowy transaction. May ulterior motive yan na pakikialaman mo ang pondo. Kasi diskresyon mo kung saan mo ilalagay at paano mo diskartihan. So nagmamadali na sila bago sila lunurin sa apoy ng dagat-dagatan ng impyerno kapag sila ay pinarusahan at tinuli at nakulong na. Itong si Marcos at si Romualdez, double time po ang kanilang kayod ngayon. Ayan. Si Sandro Marcos, hindi pa rin naimbestigahan itong 50 billion pesos insertions niya for the last 3 years. 9 billion mahigit sa 2023 budget, 20 billion sa 2024, and 21 billion sa 2025. Dapat 29 billion yon. Nang kinaltasan ni Saldico at nirealign, galit na galit siya dahil nawala ang 8 billion na kanyang insertions according to Saldico. At nakuha na niya na ng cash advance. Magkano ang cash advance niyan sa mga kontraktor na kinakausap nila Sandro Marcos o nililinyahan? 2 billion yon. So sabi niya kay Martin Romualdez, magbabalik ngayon siya, magsasauli siya ng 2 billion dahil kulang ng 8 billion ang kanyang 21 billion insertions. Kaya nila minaniubra ng tatay niya natanggalin si Saldico at malamang ay pinapakialaman nga ni Saldico ang mga kinakatay at ini-insert nilang mga budget. Kaya nila tinanggal si Saldico. Subalit, para hindi pumalag at hindi obvious, kunwari pinotraksyonan nila, pinatakas nila the way they are doing it right now dito sa former DPWH Secretary Manny Bunuan na pinatakas na rin at ngayon ay kung tumuga at ito ay bumulgar din, ididiin din nila ito. Mantakin mo kakasuhan, pinapakasuhan ni Marcos ng violation of terrorism financing. Si Saldico, the Teves formula na ginamit nila against kay Arnie Teves, nitong magpinsa na ito, gagamitin nila kay Saldico. Kaya nakakabahala po ito hanggat nandyan si Marcos at si Romualdez. They will weaponize the law and they will bastardize the institutions like Ombudsman, DOJ, PNP, and pati na po ang Congress. Mantakin mo, nagkabulgaran na hanggang ngayon, playing innocent pa si Marcos at si Romualdez. Samantalang malinaw naman po, it is very basic logic. The authority of Saldico para gumawa ng kalukuhan na large scale, malawakan at maramihang pandarambong, hindi niya kayang gawin yon na siya lang. Yun ang kanyang statement na inirelease doon sa resignation niya as congressman ng Ako Bicol Party List. Sabi niya, ang lahat ng inaakusa sa akin, hindi ko kayang gawin niya na ako lang. Hint po yon. O ideya yon na si Saldico ay miyembro ng mga sindikato ni Marcos at Romualdez. At mayroong mas mataas na otoridad at kapangyarihan na siya ang gumagawa ng pagsanksyon sa kung ano ang ginagawa ni Saldico. Yan po ay protektado ng mas mataas sa kanya. At sinong direktang mas mataas sa kanya? Kung bakit may Saldico? Si Martin Romualdez. At sino ang nasa taas ni Saldico at ni Martin Romualdez? Kung bakit nagagawa nila ang sindikato na operation sa pagnanakaw at pandarambong? Si Marcos. Therefore, Marcos is not only benefiting mula po sa sistematiko at malawakang pandarambong sa kaban ng bayan, kundi siya mismong pasimuno. And that is clearly being revealed right now by Saldico. Kaya gusto ni Marcos patahimikin si Saldico. Either ito ay makukulong o ito ay mamamatay.
At gagamitin nila ang isang kathang kwentong istorya na nagpipinance ng terrorism si Saldico. Kaya nagde-destabilize siya ng gobyerno at ginagamit niya ang mga dinambong na pera niya mula sa kaban ng bayan. That is the storyline na gagawin nila next week. And syempre, nauna na yung kunwari inaresto na ang ilang tauhan ni Saldico at ilang mga opisyal ng DPWH. Pero ang pasimuno ng sindikato ni Marcos na nag-a-approve at gumagalaw, nakasabwat nitong isang Congressman Edwin Garjola sa pagbebenta ng mga proyekto at mga cash advances ng mga kontraktor, hindi lang pala si Saldico ang kasabwat nila. Itong si Manny Bunuan, bata-bata niya, inaanak niya sa kasal yata. Itong si Congressman ng CWS party list na si Edwin Garjola. Ito ang congressman na may almost 600 million pesos worth of mansion sa California. At iba pa, no, mas mayaman pa daw ito kung ikukumpara kay Ginoong Saldico. So ito po ang nais nating ipahiwatig sa ating mga kababayan. That Saldico's revelations are clearly an operation of a big-time criminal syndicate using the powers of the president para po lumarga ito in the last 3 years. Kaya kapanipaniwala at mayroon pong linya ng katotohanan nang ibinulgar niya na hindi pa nakontento si Marcos doon po sa 100 billion pesos insertions niya. Ginamit niya pa ulit ang 97 billion pesos na mag-insert siya. And by the way, sa 2025, may 5 billion insertion siya sa Office of the President budget on top sa kanyang confidential fund na 4.8 billion pesos at 100 billion pesos sa infrastructure insertion din. Si Martin Tambaluslos, 17 billion pesos ang insertion niya sa House of Representatives. Therefore, malinaw na isa itong sistematiko at malawakang operations that indeed cannot be executed within the bounds of authority lamang ni Saldico kung hindi ito sanction nila Romualdez at nila Marcos. So mga kababayan, nananawagan tayo na imbestigahan, busisiin, scrutinize ng maayos ang 97 billion pesos na isiningit ni Marcos wala sa National Expenditures Program pero pinahabol niya kinapangandaman na gawin ito at nabuking ni Saldico. Kailangan makita ito saan ng mga agencies na itinago at anong mga proyektong ito. At pangalawa, imbestigahan na rin po maliban itong 97 billion pesos itong itinuro ni Saldico na involvement ni Marcos at ni Sandro Marcos, ni Martin Romualdez at ni Sandro Marcos sa mga insertions pati sa 2026 budget. Si Sandro Marcos ay may pananagutang 50 billion pesos according to the revelations made by Saldico. 3 years. Si Martin Romualdez, according to Saldico, malamang ay hindi bababa sa 100 billion pesos ang dinurobo nila. So, kulang-kulang po ang magtiyuhin at mag-ama na to, Sandro Marcos, Martin Tambaluslos, and Bongbong Marcos Jr. umaabot sa mga, siguro hindi bababa sa 300 billion pesos ang dinurobo nila in the guise of insertions and projects. At malinaw na yan ay alam ni Saldico direkta sa kanyang partisipasyon. Kaya takot na takot si Marcos at si Romualdez na makuha ang executive affidavit ni Saldico at pati mga videos na kanyang ginawa sapagkat these are acceptable and admissible evidence later on na magpipin down sa pagiging mastermind ni Romualdez at nila Marcos, pati ang kanyang anak. At syempre, ang family cartel nila, including ang kanyang asawa at ang kanyang bayaw na si Martin Araneta o si Mike Alpha at si Lisa na itinuro ni Saldico at binuking na nagpapatakbo ng sindikato sa Bureau of Customs, sa Bureau of Internal Revenue at pati po sa mga agricultural importation, cartel and smuggling operations. Ito lahat ay dapat mabusisi sapagkat these are serious allegations and revelations that warrant national public attention. Hindi na po ito political propaganda lang. Kaya sana ito ay maging hudyak
ng paniningil ng mamamayan upang lubusan ng mapalaya sa poder itong gobyernong sindikato at parang kartel na kriminal na pinamumunuan ni Marcos at nila Romualdez. Muli, ang atin pong pahayag, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ang ating GCash line in support sa Bangon Sambayanan People's Movement, 0916-308-7710. 0916-308-7710. Rohilda Celis po ang pangalan niyan. Mabuhay ang sambayanang Pilipino, and may God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now.